Ngayon, since, talaga? Yes, maswerte po tayo na ating makakausap ngayong umaga na ito. Ang Palace Press Officer, wala pong iba kundi si Undersecretary Claire Castro. Ito po'y patungkol sa naging pahayag kagabi ni na Senador Bato de la Rosa na nilaglag sila ni Pangulong Ferdinand Marcos at nagpa-pressure daw ang Malacanang sa international community. Kasi na laging paulit-ulit na sinasabi ni Senator de la Rosa na binetray daw siya. Betrayal to the max, di ba yun yung kanyang term? Oo, na hindi tayo magko-cooperate sa ICC. Anyway, good morning po sa inyo, Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga po. Yes, good morning, Ninfa. Good morning, Isa. Katatapos lang ng service dito sa church. Yeah, okay. Okay yung timing. Yes, thank you so much po. Yun nga po, Undersecretary, regarding po or patungkol nga po sa naging pahayag ni Senator De La Rosa na yun nga po, nilaglag sila ni Pangulong Marcos, nagpa-pressure daw po ang palasyo sa international community. Kaya po nangyari itong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Your thoughts po, Undersecretary? Yes, of course, ina-expect natin yan. Sa mga, unang-una sa mga Duterte supporters, ina-expect din natin yan sa maaari, no? Hindi natin sinasabi. Pero maaaring maituring na co-perpetrator sa crimes against humanity. Dahil nababanggit niya ang pangalan ni Senator Bato na maaari, no? Na magkaroon din, ma-issuehan din ng warrant of arrest. Pero wala pa tayo doon sa ganung punto. Pero kung sinasabi nila na nag-betray ang Pangulo, ang gobyerno, mas hindi po nanaisin ng taong bayan na mag-betray ang Pangulo at ang gobyerno sa batas po natin. Hindi rin po magandang mag-betray para sa hustisya or magiging against tayo sa justice. Nararapat lamang pong gawin iyon, lalo-lalo pa po, na meron naman po tayong batas. Ang RA 9851, lagi na po namin sinasabi ito, na kapag ka mayroon po ng naunang pag-iimbestiga o paglilitis ng mga kaso na kinapapalooban o sakop, no, ng crimes against humanity, maaari po natin ito na hayaan ang International Court or any other tribunal na siyang magsagawa ng pag-iimbestiga at paglilitis. Opo. So wala po tayong dinebetray na batas dito. Opo. Pero yun nga po, Undersecretary Claire Castro, no, kasi paulit-ulit din po na sinasabi ng kampo ng dating Pangulong Duterte na hindi, kinidnap, diba, ang dating presidente, kaya siya nakarating doon sa Netherlands. Sinabi din yan sa Netherlands. Yun din po ang binanggit niya ni dating Executive Secretary Salvador Medadea. Yeah. Opo, kung pansinin niyo po, nandun naman po, napakinggan po natin ang first appearance ni dating Pangulong Duterte before the ICC. Mismo pong si Judge Mutok ang nagsabi na nakita po ang warrant of arrest. Ibig sabihin, binasa pa po during the hearing na merong warrant of arrest kung bakit kailangang magsagawa ng warrant of arrest against dating Pangulo, no? Si dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, may warrant of arrest. So, paano magkakaroon ng kidnapping kung may valid warrant of arrest na ang issue ang International Criminal Court? Masasabi lamang po kasi nating kidnapping kapag po siya ay kinuha, sa persahan, nawala ng freedom of movement, tapos without valid authority na mag-i-issue ng anumang order para makuha siya. So dito po may valid warrant of arrest. Nadinig po natin yan mismo sa ICC. Kaya po yung pagsasabi po na kidnapping po yan, ito po ay paghihikayat lang sa ibang mga taong bayan na hindi fully aware kung ano nangyayari para maawa kay dating Pangulong Duterte. Pero natutwist po yung katotohanan natutwist po yung kung ano yung sinasabing naaayon sa batas. May warrant of arrest, kaya po siya kinuha. Ito ay through the help of through the Interpol na binigyan po natin ng assistance. So wala pong kidnapping doon. Opo. Undersecretary Castro, meron na hubang naging bilin or sinabi si President Marcos na ganito ang ibigay nating suporta or tulong sa former president kasi syempre naging pangulo rin naman po natin siya ng bansa. Nandun po siya sa ICC ngayon. Yes, opo. Katulad po ng pagdating nila. Mismo po ang Philippine Embassy natin. Di ba po nagbigay agad ng care packages kung ano po yung kailangan ng Pangulo. At ang alam ko po ay nagkaroon na rin po ng ugnayan o nakipag-usap na rin po ang Pangulo sa Philippine Embassy. Naghihiling po siya ng pagbisita na niya kamag-anak. At yun po. So, hindi po naman natin hahadlangan kung ano man ang kanyang mga naging hiling. Basta po kakayanin ng gobyerno. Pwede po bang sabihin, Undersecretary Castro, na
still incumbent upon the government po na mag-extend pa rin sa kanya ng assistance. Kasi, di ba, kahit ho yung mga Pinoy na convicted sa ibang bansa, ano po yun nag-a-appeal pa tayo para wag silang bitayin. Yes, tutulungan sila. Tulungan sila o bigyan ng clemency. Sa dating presidente, ganun din ho ba ang i-accord na assistance o tulong? Depende po yan. Wala pa po tayo sa ganun sitwasyon. So, hindi lamang po, tandaan po natin, hindi lang po Duterte ang involved dito. Pa rin pong mga Filipino. Opo, medyo nag-in and out lang po yung signal, Undersecretary. Okay. Makikiulit po. Okay. Sabi ko po, hindi lang po ang Pangulo, ang Pilipino rito. Pati po yung, okay na po ba yung signal? Yes po, loud and clear. Apo. Hindi lamang po, pasensya na po kasi ng mga tao, kaya medyo may nasa church kasi kami. Hindi lang ang Pangulo ang involved dito. Ang mga complainants, Pilipino po rin sila. So dapat lang po siguro, managot ang dapat managot, mabigyan lang din ng hustisya, ang dapat mabigyan ng hustisya. Kung maipapaliwanag naman po ng Pangulo ang kanyang sitwasyon, ang dating Pangulo, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang depensa, hindi naman po sila makikialam po siya naman po ay maa-acquit. Pero kung siya naman po ay mahuhusgahan na guilty, hindi pa po natin na mag-uusapan kung ano yung pwedeng i-extend na tulong patungkol po dyan. Opo, pero halimbawa po yung mga victims or families po ng victims ng EJ case ang lumapit po sa Malacanang. Halimbawa, gusto rin po nila na pumunta sa The Hague o kaya testigo sila. Testigo sila o kaya iba pang mga legal assistance na kakailanganin at tutulong ho ang palasyo. Hindi po namin na pag-uusapan sa ngayon yan kasi para po maging fair din po sa dating Pangulo Duterte, dapat maging neutral po kami talaga dito. Okay. So alam ko po, since ito na yung mga complainant at may sarili naman po sila mga abogado, tingin ko po alam naman po nila yung mga remedyo patungkol dyan kung kinakailangan nila ng financial assistance. Pero as of the moment, hindi po kami pwedeng makialam kasi po pag po nakialam kami po dyan, baka po isipin po nila na hindi kami magiging fair. So dapat neutral po ang gobyerno pagdating po dyan. Ma'am, ito po, mako-confirm niyo ho ba? Hindi ko kasi nasundan ko, na-confirm na ninyo. Office of the President daw po ang nagbayad noong eroplano na sinakyan ng dating presidente, yung dun sa kung saan siya isinakay papuntang Netherlands, at pwede na ho bang malaman kung kanino yung eroplano at kung magkano ang ibinayad? Ang gobyerno po kasi, hindi po yan maaaring makumpleto ang pag-extend ng assistance sa Interpol kung hindi rin naman po makikipagtulungan patungkol sa transportation papunta po sa ICC. So, hanggang doon lamang po ang aking alam. Hindi ko po alam yung ibang detalye patungkol po. Considering kung may private company po na involved, hindi ko po siya masasabi dahil wala po tayong anumang detalye patungkol dyan. Okay. Pero i-cover po ba yun ng right to privacy, ma'am? Yung pong non-disclosure, kung hindi man i-disclose po yung kung sinong may-ari nung eroplano at kung magkano ibinayad ng gobyerno, ma'am? Again, as of the moment, wala po tayong alam. Ako po personal, wala po akong alam. At siguro po, kung magkakaroon po ng pagkakataon, yung private company, okay naman sa kanya ma-divulge o ano man yan. Siguro po, wala naman po magiging problema dyan kasi ito naman po ay tulong talaga sa Interpol dahil kasama po ito sa assistance na ibinibigay po sa Interpol. And then, kung halimbawa ma'am, lumabas po yung warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa o sa mga iba pa na ipinagharap din po ng kasong crimes against humanity doon po sa ICC. Ganun din ho ba ang mangyayari na magko-cooperate pa rin? Ina-expect natin, Interpol pa rin po ang magsaserve niyan. Ganong cooperation din po ba at ibabayad din ho sila ng gobyerno ng eroplano? Depende po sa sitwasyon. Kung ang Interpol naman po ay magkakaroon po ng civil transportasyon at hindi na hihingi ng assistance pagdating dyan, of course, hindi na po natin na i-extend yung ganong klaseng tulong. Pero po, kapag po kinakailangan pa rin po yung assistance, basta within the bounds of law po, gagawin pa rin po natin yan. At yung po nga sinasabi nila, maidagdag ko lamang po, na bakit natin isinuko ang dating Pangulo Duterte, wala na daw bang gumaganang batas na justice system natin at hindi na maganda. Actually, ganito po, wag po na sana nilang ipahid kay sa Pangulong Marcos yung naging kasalanan po nila noong nakaraan. Tandaan po natin, naka-record naman po ito. November 2021 po, hindi po ba nag-request mismo ang gobyerno ni dating Pangulo Duterte na i-defer, wag muna ipagpatuloy ang pag-iimbestiga ng ICC.
Yan po ay pinagbigyan ng ICC, binigyan po sila ng pagkakataon para po yung ibang mga tao na involved ay sampahan ng kaso. So, sabihin po natin na ang dating Pangulong Duterte hindi pa po pwede sampahan at the time dahil Pangulo pa po, may immunity from suit. Pero hindi lang po si Pangulong Duterte ang lumalabas na merong makakasuhan. Tandaan po natin yung ginamit ng ICC na word, co-perpetrators. So malamang makakasama po dyan sila Senator Bato, sila General Agbayaga, yung mga nabanggit po dati ni Senator Trillanes. Although personally, wala pa po tayong alam patungkol doon. Nababalita naman po na sila ay considered na as parang respondent or suspect. Ako last Now, ang sabi ko lang, nagawa ba nilang sampahan ng kaso to during that term? Hanggang dumating po yung June 2022 na hindi pa po nakakapanumpa si Pangulong Marcos, President Marcos. Hindi pa rin po sila nasampahan ng kaso. So sino po ba yung nagkulang? Hindi naman po sa panahon ni Pangulong Marcos. Sa panahon po nila, lahat ng co-perpetrators na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, hindi naman nakasuhan during this time. Ako last question na lang po, Undersecretary Castro, kasi ngayon po grabe ang mga fake news sa social media dahil nga po doon sa naging pagharap ni former President Duterte sa ICC pre-trial chamber. Kayo po sa Presidential Communications Office, ano po yung gagawin yung effort para po malabanan natin itong napakaraming fake news sa ngayon? Opo, maliban po sa press briefing, meron din po kami nilalabas ng mga pahayag po. And at the same time po, sabi ko noong nakaraan po, Friday po yata, yun po hindi ako nagkakamali. Nagkaroon na po kami ng panel discussion with the concerned authorities. So ganun po ang gagawin namin. And every now and then, papakita po talaga namin, sana po pati sa mga news, no, tama-tama po na nai-interview niyo po kami para po maipahayag namin sa taong bayan na lahat po yan, magagaling man po yan. Hindi ko po sinasabing lahat yan ay fake news. Pero karamihan po dyan, kung nagagaling po yan sa partido ni Pangulong Duterte, suriin muna po. Katulad po nung halimbawa po, magre-raid sa bahay nila. Wala pong katotohanan yun. Sinabi po ni General Nictore, wala pong operasyong ganyan. And at the same time, kung meron man po, kung may kontrabando man sa kanilang bahay, yan po ay dadaan muna sa search warrant. Kung walang search warrant, wala pong pwedeng mag-raid. At yung sinasabi po nila na nawawala si dating Pangulong Duterte sa ICC mismo. Napaka-irresponsable pong statement niyan. Mismo ICC mismo ang nagsabi na nasa kanila at dumadaan naman po sa medical examinations ang dating Pangulong Duterte. So sana po ito ay masuri ng taong bayan dahil marami po talaga naglalabasan ng fake news na dapat na ang tao ay maawa, pumabot si dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, may mga Pilipino po na nabiktima di umano. So, pakinggan po natin pareho yung sides nila. Huwag lang po yung isang tao. Lalo na po para nag-glorify po ang mga tao ngayon na inaakusahan ng murder. Huwag po natin sana gawin yon. With that, maraming salamat po sa Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Thank you. Maraming salamat po sa Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.